Amabad. Okay mga kapatid, nung last week, nasimula na natin yung tungkol sa haligi ng Islam, tama? At nakapagsimula tayo doon sa shahada, yung pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang karapat dapat sambahin. At nandito tayo sa sanlibutan na ito dahil siya ang lumikha sa atin na dapat natin ialay ang ating buhay, ang ating mga mabubuting gawain para sa Kanya lamang. Nabatid natin, naintindihan natin na ang Islam ay hindi lang relihiyon ito na pananampalataya, datapwat ito ay ang panuntunan, sistema ng buhay ng isang tao. Ibig sabihin, ang lahat ng iyong ginagawa dito sa mundo, marahil makamundong bagay, nagtatrabaho ka, naglalaro ka, namimili ka, anuman ang ginagawa mo, nasabi mo makamundong bagay, na nasisiyahan ka, pero pwede mo itong i-divert na ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kondisyon ay kailangan ito ay nasa layunin mo na para sa Allah. Dahil ang ating puso, ang tanging nakakabatid ay ang ating tagapaglikha. Pangalawa, kailangan naaayon ito sa sunna ni Propeta Muhammad. So, kung ano man ang gawin natin dito sa mundong ito, ay pwede nating ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uminom ka, kumain ka, uminom ka ng tubig, o tubig ba ito? Hindi, kape, bismillah. Ibadah na to bro. Nagsabi ako ng bismillah. Pinuri ko ang Allah at pinasalamatan ko ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaupo ka lang dyan, nagsasabi ka, astagfirullah, astagfirullah, pagsamba sa Allah. Pumipila ka, magbabayad ka sa STC, sa mobile, pagsamba yun. Subhanallah, wallahi mga kapatid, aywan ko to, no? Pero napaka-epektibo ito para sa inyo lahat at sa sinumang nanonood. Huwag natin sayangin. Sinasabi ko to, hindi dahil ako ito. Sinasabi ko to dahil sa mga nakikita ko at minsan sinubukan ko na rin. Sumasakay lang ako dyan sa MRT, papunta dun minsan 25 minutes from the home, before I reach my office. 25 minutes, nasasayang lang yun. So, ang ginagawa ko, yung cellphone na ito, ang cellphone na yan, nandyan yung Quran, dun, nagbabasa ka na. Lalo na yung mga gusto nilang matapos ang Quran ng nagtatamad sila, na tinatapos nila, basahin mo lang, napaka-epektibo. So, yung iba nakatingin lang, anong problema. Yung iba nanonood just, ito kasing cellphone, wala tayong magawa ngayon dahil itong buhay natin, nakatitik, TikTok, YouTube, lahat tinitingnan. Pero, ano kung yun ay nagamit mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagbabasa ng Quran, sa pag-zikr. So, ang punto rito, itong buhay natin dito sa mundo, 24/7 as a Muslim, it could be considered as a worship to Allah subhanahu wa ta'ala as long as you are doing good, and what is right, and even you are forbidding what is wrong, it is also a form of worship. So, alhamdulillah, sana ito ay tanggapin ng Allah sa atin, na tayo ay maging dalisay at naayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so natapos na natin ang paniniwala, ang shahada, Allah ilaha illallah. Ito ang susi ng paraiso. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga propeta dahil sa la ilaha illallah. At ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. At ito ang dahilan na kung gusto natin na tayo ay maging matagumpay dito sa mundong ibabaw na ito ay, at lalo na sa araw ng paghukom, ay manatili dito sa puso natin ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bro, paano mo masasabi sa sarili mo na naniniwala at nagsasabi ng la ilaha illallah at ang buhay mo ay naaayon sa la ilaha illallah? Nakuha niyo ang tanong? Sige nga. Umipiktibo na yung kape na ininom niyo. Ha? Lalo na yung uminom ng kape. Bismillah. Naniniwala tayo at nagsasabi tayo ng la ilaha illallah. Walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ngayon, bilang isang Muslim, tugon sa iyong paniniwala, paano mo mapapatunayan na masasabi na ang la ilaha illallah ay ito ay umiikot at napapaloob sa buhay mo? Kasabot ni mo akong gisulti, bay. Ha, nasabot ni mo, bay.
ugma sayo karon. Ugma buntag sayo. Sayo kaayo kayo. Napay kuan diya. Kuan na kuan. Oh, sige nga. Oh, sige, naintindihan mo. Tiga sa atin. Lanao del Sur. Maranaw kabs. Maranaw pala yan. Mabuti ka Maranaw na hindi siya judgmental. Hindi ako kumakain ng palapa. Ha? Hindi kumakain ng palapa. Hindi ka kumakain ng palapa? Walang palapa. Marunong kayo hindi kumakain. Walang may palapa rito. O sige. Paano mo masasabi? Pagka, halimbawa, nasa sayo siguro yung tinatawag na iman. So yung kahulugan ng iman, yung pagpapahulugan ng mga babae, yung sinisigurado ng puso, sinasabi ng dila, sinasabi ng katawan. Wala, ilahan na ba? Pinaniniwala natin ang puso mo, sinasabi ng dila, wala, sinasabi mo ng iyong katawan. Nakikita sa galaw mo. May punto ka. Oo, pero hindi yata umepektibo yung kape sa'yo ng mabuti. Okay lang, pero hindi yun ang pinakaano. Paano mo ba papatunayan? Sige, ikaw bro, tiga saan sa atin? Sultan Kudarat. Uy, mamulod pa ka danda to, Okay. Ito, Maguindanao. Pasagutin natin. Mamaya na kayong mga Bisaya, Hulat-hulat lang kayo. Sige, ikaw. Yung lahi-lahi nyo, Ustad. Paano? May mga surot, may mga ipin. Dito mo siya mapatunayan sa iyong puso. Yung unang-unahan, al-ilm, pangalawa, al-ikhlas, pangatlo, al-yaqin, Al-yaqin. al-yaqin, al-muhabba, Al-yaqin. al-yaqin, Al-mahabba. al-mahabba, As-sidq. as-sidik. Oh. So ano daw yun sa Tagalog? Yung mga sidq, mahabba, wal-yaqin. Al-mahabba, ito yung pagmamahal sa paggawa sa pagsamba sa Allah. Alam nyo, madali magsalita. Pero yung itumbok mo yung tanong, yun ang minsan ang hindi nakukuha. Tama yung sinasabi nila. Mashallah ito. Tiga saan ka sa atin, bro? Oh, sige, lahat tayo bago. At taga saan ka? Sa Dipulog. Dipulog di ay apit dito sa inyo sa Manukan. Sa Mutas. Oh, sige. Sagot. Sagot. Sagot? Lahi-lahi lang Ustad. Parang walang ibang samahin. Ang Allah, di ba? Okay. Tapos, kung pagsunod sa kanya, sundin mo yung kautosan niya, yung mga pinagbawal niya, hindi mo gawin. Sunod. Yun ang wala. Ito, medyo lumalapit ito eh. Ha? Medyo lumalapit. Yung ito paniniwala ng la ilaha illallah. Ang in-explain niya, yung shurut. Ito yung mga kondisyon ng la ilaha illallah. At yung kumakain ng palapa, anong sagot mo kanina? Ang sinagot niya, iman. Yung salita ng dila at nasa puso at may agawain. At ito medyo lumalapit. Ikaw, bro. Tingin ko yung pagsamba na kailangan, di ba, yung gagaya mo sabi mo last week, dalawang bagay na kailangan na may pagmamahal at takot. Okay. Kung pagmamahal at walang takot, hindi mo iisipin yung parusa eh. Correct. Kumbaga, kung takot lang naman at walang pagmamahal, kumbaga, kailangan kumbayin. Okay. So, kailangan may pagmamahal at takot. Lumalapit din. Ay, ikaw, bro. Tiga saan sa atin? O, sige. Anong sagot mo? Sa akin naman, sa akin lang, yung lahat mo, kumbaga sa ano, yung sundin mo lang yung 5 haligi ng Islam. Ando na yung sala, di ba? Okay. Zakat, yung hajj. Parang kumbaga sa ano eh, sundin mo lang kung ano yung ano. Sundin mo ang haligi ng Islam. Ikaw, bro, nagtatas ka na kami kanina, di ba? Hindi? Oh.
Kato dito. Sige, ikaw. Nakalimutan kita. Alam mo, paulit-ulit yung sinasabi mo, ano yung tanong? Yung tanong, anong tanong, Ustaz? Paano mapatunayan ang tumatalab ang lahi-lahi ng mga kasawin, Ustaz? Sa buhay mo. Oh, siyempre, di ba? Nagsasabi tayo ng la ilaha illallah. Intindihin niyo mga kapatid, ang tanong, nagsasabi ka ng la ilaha illallah, naniniwala ka ng la ilaha illallah, paano ito lumalabas na siyang umiikot sa buhay mo ang la ilaha illallah? This is the question. Very easy, di ba? Yan yung mga sinasagot niyo, mga, hindi ko alam saan niyo. Para sa akin, Ustaz, Sige. para sa akin, bilang balik Islam. Bilang balik Islam, sige. Maganda, balik Islam. La ilaha illallah ay yung unang-una yung pagtanggap mo sa Allah na walang ibang dapat sambahin dapat paliwan sa Kanya, at yung pagwaksi sa mga Diyos-Diyosan na dating pinaniwalaan. Ngayon, dahil tinanggap mo ang Allah, para sa akin, binago ito ng la ilaha illallah. Sige. Binago ito sa sarili ko. Iano ko na lang sa sarili ko na ang la ilaha illallah ay yun nga, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Pagwaksi. Okay. Anong kape na ininom mo ngayon kanina? Wala pa? Wala ka pa uminom ng kape? Bye? Oh, sige. Ito, pakinggan natin. Ano sa'yo, bro? Bismillah. Pakinggan nyo, bro. Gusto ko, yung tanong, makuha ninyo yung punto. Lumalapit na kayo, minsan yung iba lumalayo. Ay, hindi ko alam anong nangyayari. Oh. Salam. Ustaz, ang la ilaha illallah ay walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan ang ano ko dito sa sarili ko, sa aking pag-aaral din kasi Islam din ako. La ilaha illallah, pag tanggap mo na at paniniwala mo yung Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre sundin mo ang kanyang pinag-utos, iwasan na yung pinagbabawal, at sundin mo ang kanyang pinag-utos, sundin mo ang lahat ng mga propeta, lalo na ang propeta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. at saka Quran, at tawakal. Magtawakal. Lahat ng buhay, lahat ng gawa mo, kilos mo, pabayo mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Yun ang gusto ko eh. Yung buhay natin, paano siya maging la ilaha illallah? Lumapit ka na. Ipaubaya mong buhay mo sa Allah. Ano yun? Then, mag-ibada, lahat ng gawain mo, lahat ng gawa mo ay pabayo mo sa Okay, Masya Allah, bro. Lumapit na talaga itong kapatid natin na balik Islam na ito. Alam nyo, yung tanong, siyempre, ang i-explain mo yun doon, paano magiging effect sa buhay mo ang la ilaha illallah. So ngayon, yung buhay mo ngayon, ang itatanong mo. Ako ngayon bilang isang Muslim, in-explain nyo yung mga definition, anong mga kondisyon ng la ilaha illallah, ano yung la ilaha illallah. Hindi ko sinabi sa inyo na explain nyo ang la ilaha illallah. Hindi ko sinabi na ipaliwanag nyo. Ang gusto ko, yung la ilaha illallah, paano mo ito may papakita na ito ang nagiging buhay mo sa la ilaha illallah na ito. Bro, correct ka. Ang la ilaha illallah na nandito sa buhay ng isang Muslim, kailangan makita sa kanya ang pangitain na manifesto na itong la ilaha illallah ay sa kanyang buhay, sa papaanong paraan. Ibig sabihin ng la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, na siya lamang ang dapat sambahin. Ang napapaloob sa la ilaha illallah, nandyan yung ikhlas, nandyan yung mga pagmamahal, nandyan yung yakin, nandyan yung pagkatotoo. So ibig sabihin, bilang isang Muslim, pag ako ay nagmamahal
Sa asawa ko, magulang ko, kaibigan ko, kahit sino, dapat nagmamahal ako para sa Allah. Dahil yung effect ng la ilaha illallah sa akin, hindi ako nagmamahal dahil sa sarili kong kagustuhan. Okay? Maari minsan tayo nagmamahal sa sariling kagustuhan natin, pero dapat i-divert natin yun para sa Allah. Pangalawa, pag ikaw, isang Muslim na naniniwala sa ibang mga tao na nilalang na sila mismo ang nagbibigay sa iyo ng panustos, o sasabihin mo na sila yung nagbibigay sa iyo ng lakas, ito ay taliwas sa turo ng la ilaha illallah. Dahil ang lakas, nagbibigay ng panustos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na walang pwedeng mangyari maliban sa Kanya. Ang la ilaha illallah, ang buhay mo, bro, wala kang dapat na anuman ang ginagawa mo dito sa mundo na pinag-aalayan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang 24/7 na iniikot ng buhay ko ay la ilaha illallah. Sa papaanong paraan? Magmamahal ako para sa Allah. Magagalit ako para sa Allah. Magbibigay ako para sa Allah. Magpipigil ako dahil para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako maniniwala sa mga salamangkero, sa mga mangkukulam, sa mga yan, maliban sa la ilaha illallah dahil ito ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga Muslim na nagsasabi ng la ilaha illallah pero minsan taliwas ang kanilang turo at ang kanilang salita at ang kanilang ginagawa dahil sa pagiging suwail at walang kaalaman at dahil sa pagsunod nila doon sa utos ni Satanas o pagsunod nila sa sarili nila dahil ang la ilaha illallah mga kapatid, subhanallah, kung ito'y napapaloob sa puso't isipan natin, ibig sabihin ng isang Muslim wala siyang pangamba sa anumang buhay niya. Siya ang Allah ang nagbibigay ng panustos na wala na ako ng trabaho, na wala na ako ng asawa, na wala na ako ng pamilya sa buhay. Ito, lahat ito ay pagsubok. Ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon bang nangyayari dito sa mundo na hindi kapahintulutan ng Allah? Kapahintulutan niya. So dapat ako bilang isang Muslim ay maging kontento sa kung anong ipinahintulot niya. Tanggapin ko to, magsabra ko. So, mga kapatid, minsan naghahalo ang pride, honor ng isang pamilya at ng pananampalataya mo sa Allah. Dito natin nakikita, lalo na ito sa mga maranaw na kumakain ng palapa. Minsan pagdating sa pride, ang masyado nilang mas pinapahalagan ay kung ano yung kahihiyan ng pamilya. Oo, nakakahiya yan sa pamilya natin yan ang mangyayari na yan. Ang tanong, itong nakakahiya na sinasabi mo na para sa, ito ba'y naaayon sa Allah? Naaayon ba ito sa turo ng Islam? So dito minsan, naghahalo. So minsan, maski tayo sa sarili natin, sa pride natin, lahat tayo may pride. Tapos minsan, pag inano mo yun, bakit hindi tayo mag-adjust na, ya Allah, isusurrender ko to dahil ito ang gusto mo. At itsasapwera ko yung pride ko, yung honor ko, yung anuman. Di ba? Halimbawa, magpatawad. Mahirap pagpatawad sa taong nagkasala sa'yo. Ngunit ang pinag-uutos ng Islam ay magpatawad. So, ngayon, bakit hindi tayo magpatawad? Sabi mo, ba't ako, mayroon pa minsan na narinig ko na maski nagising ang tatay ko na patay na hindi kita patatawarin. Mayroon pang nagsasabi na sabi niya na, bakit? Ako ba ang Allah? Para magpatawad sa'yo sa kasalanan na ginawa mo sa akin? So, matindi. So, ganun ba? Yung la ilaha illallah, kung paano mo mapapatunayan sa buong buhay mo, 24/7, dapat inaalay mo ang lahat ng mabuti mong gawain na para sa Allah. Kung ano ang gusto ng sarili, ano ang gusto ng pamilya, ang pride, ang honor, at ang kagustuhan ng Allah, kailangan mangibabaw ang kagustuhan ng Allah at ang Islam. At hindi yung sarili mo. Diba, bro? Okay, so natapos na natin ang la ilaha illallah at yung kay Muhammad Rasulullah, na-explain din na natin yon, yung pagpaniniwala sa Muhammad Rasulullah. Pagdating doon, sumunod ang sala. Haligi ng Islam, bro. Nandito na tayo sa haligi ng Islam para iano lang natin ito dahil sa kaiklian ng oras natin. Makikita natin, ang Islam ay gawa. Ano? Pakiulit, ang Islam ay? Ang haligi ng Islam, shahada. Tapos na natin ang shahada. Anong page to? Aralin 3. Okay? So, pupunta na tayo dito sa, ito, nakuha natin, kondisyon ng la ilaha illallah, ano na to, basahin nyo lang to mga kapatid. So, pagsaksi sa Muhammad Rasulullah, nakuha din natin ito last week. Okay? Pangkalahatan, universality, sabi dito. At ngayon ay pupunta tayo sa salah. So ngayon, ulitin ko yung sinabi ko. Ang Islam ay gawa. Itong pagkaiba ng Islam sa iman. Pag sinabi mong iman, which is
that is our next topic, maybe by next week. So ang iman, mga kapatid, ay gawain ng puso. Walang kilos. Pero nagiging epekto siya sa paniniwala ng puso mo na may lumalabas na kilos. Ngayon punta tayo sa 27. 26. 26, punta tayo sa sala. Ha? Nakuha mo, bay? Akong giingon. Kailangan lumabas sa sarili mo yung yung paniniwala mo na may kilos. Ang Islam, kilos. Lahat. Itong aligi ng Islam, lahat kilos. Tapos yung iman na haligi na anim ay gawain ng puso. Ang umiiral, ang kumikilos ay ang puso. So this is the difference between what is Islam and also what is iman. The difference between the both is that Islam speaks action. Okay? Lahat ito karamihan actions. While the so-called iman, the faith, of course, it is inside, in our heart. At ang puso, siya ang umiiral at ganito kaimportante ang kahalaga ng puso natin sa paniniwala. Dahil ang nakakaramdam, bro, puso. Tama ba ang nakakaramdam, puso? Sino sa inyo hindi nakakaramdam ang puso niya? Ha? Totoo, nakakaramdam. Nagmamahal, nagagalit, nagsiselos, di ba? Nagkakaroon ng puot, hindi makontento, pakitang tao, yan, ito, puso lahat yan. Yan yung mga umiko dyan. So, minsan may nakita siya, tapos biglang tumibok yung puso niya, ang bilis-bilis. Bakit kaya gano'n? Naramnasan mo yun? Nadumaan siya, tapos bigla ka lang natakot? Bakit? Ano yun? Pulis? Humihili ng walang ikama? yung walang mga ikama. Di ba? Okay, so ang sala, gaano kahalaga ang sala? Kapatid, alamin mo, kung ikaw ay Muslim na hindi nagsasala, alalaong baga para kang walang ugnayan sa Allah. Totoo yan. Muslim ka na hindi ka nagsasala, pabaya, tinalikuran mo na ang sala, huwag mo sabihin na malakas ka sa koneksyon mo sa Allah. Dahil ang koneksyon mo sa Allah ay ang sala. And this is, I would like to make clear. May mga tao na hindi nagsasala, sabi niya, mabait ako, nagdidikar ako, nagbabasa ako ng Quran, nag-hajj, na ganyan-ganyan. Pero kung wala ka rin sala, mafi faida. This is how important is the sala. Mismo ang Allah ang nagsabi sa Suratul Taha, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Tignan niyo yun? Paano mo alalahanin ng Allah kung wala kang sala? Samantala, sinabi niya dito sa aya na ito, katotohanan ako si Allah, walang Diyos na nararapat dapat paglingkuran at sambahin maliban sa akin, at itaguyod ninyo magpatira pa kayo bilang pag-aalaala sa akin. Bilang pag-aalaala sa Kanya. So, anumang uri ng gawain na ginagawa mo, pero kung hindi sala, kung hindi ka nagsasala, hindi ka totoo na nag-aalala sa Allah. Peke ang paniniwala mo. Mga kapatid, al-farqu baynana wa baynahum as-salah. Ang pagitan natin ng mga hindi naniniwala at tayo na naniniwala ay ang sala. Faman tarakaha faqad kafar. Ang sino mang umiwas, talikuran niya ito, hindi niya ito itaguyod, siya ay naging kafir. Wallahi mga kapatid, kahit sino, ako mismo sa sarili ko, kung ako na nakapag-iwan ng sala, sasabihin ko na sa sarili ko na naging kafir ako. Ya Allah. Dahil itong sinabi ni Propeta Muhammad. Bakit? Para yun ang magpursigi sa sarili mo na talagang gawin mo na magsala ka. Maski nagkakasala ka. Anumang klaseng kasalanan ginagawa mo, magsala ka pa rin. Dahil siya ang Allah ang maghuhusga sa'yo. Iba ang kasalanan mo at iba yung pananagutan mo sa sala. Nagkakasala ka, pero ikaw ay nagsasala, maari kang patawarin sa mga kasalanan mo. Huwag ka lang magtambal sa Allah. Na ikaw ay naniniwala ng iba't ibang Diyos-Diyosan o nag-aalay ng ibang tao o Diyos bukod pa sa Allah. Ang sala, mga kapatid, lahat ng pag-uutos ng Allah, sinabi kay Propeta Muhammad, kay Jibril dito sa lupa. Ang kahalagaan ng sala, kahigtan nito mismo tinanggap ni Propeta sa langit.
So dito mo palang makikita how salah is precious and very important and very sacred. Ang lahat ng mga propeta, nagpapatira pa sila. Buhay natin, sa pamamagitan ng sala, nababawasan ang mga kasalanan natin. Araw-araw nagkakasala tayo. Sabi ko sa sarili ko, nagkasala ko ngayon, itong naisip ko, itong nangyari, ito ganyan-ganyan. Pero pag nagsala ako, ya Allah, sana yung naisip ko, sana yung nagawa ko dito sa pagsala na ito, mapawala niya. Oo, mapapawala niya. Dahil yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang magdarasal, anumang mga kasalanan nila, nawawala sa pamamagitan ng sala. Wallahi mga kapatid, isipin nyo, kung hindi tayo nagsasala, ano pang saysa ng buhay natin dito sa mundo? Sa totoo lang. Isipin nyo 24 hours, 24/7 in a day. Trabaho, pamilya, palengke, mall, punta doon, mag-uusap, magbibisita, lahat ng anumang ginagawa natin. Kung wala ang sala na isang wakto o isang sala lang is it takes 10 minutes with you. Subhanallah. Napakahalaga sa iyo yung mundo kaysa sa sala. Kung tutunghayan natin ang sala, yung sunna lang sabi ni Propeta Muhammad, rak'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wallahi mga kapatid, kung ito lang titignan ninyo, sabi ni Propeta Muhammad, ang 2 rak'a ng sala ng sunna sa fajr ay mahigit pa na matimbang sa Allah kaysa sa mundo at lahat ng napapaloob sa mundo. Tayo sadyang marupok at mahina at mapanlinlang sa sarili. Na pangingibabaw natin minsan ng mundo kaysa sa sala. Tandaan, isa sa pinakamahalaga na pinakamamahal ng Allah na gawain ay ang itaguyod ang pagpapatira pa sa tamang itinakdang oras. May aya sa Quran na isa sa mga paborito kong aya na napakaganda. Wallahi, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Tafsir dito ng mga pantas, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ, ang mga nauna sa inyo, na kung bakit sila ay napawala, kung bakit sila ay nasira, kung bakit sila ay naging pabaya, kung bakit sila ay naging talunan, dahil sa kanilang pagiging pabaya sa sala. Sabi dito ng mga pantas, hindi yung pabaya na tinalikuran, tinigilan na nila. Ang sabi nila dito, yung hindi itinaguyod ang takdang oras ng pagsasala. Paano pa kayo yung tumigil na? Bro, wallahi napapansin ko to sa sarili ko. Sinasabi ko ito ngayon sa sarili ko, hindi para sa inyo lang. Una sa sarili ko, ya Allah, sana tumalab ito sa sarili ko. Dahil napansin ko na ang sarili ko kahapon isang araw. Dumating na yung oras ng asar doon sa opisina namin. Oras na, pero nandun pa rin ako sa trabaho ko. Minsan sabi ko, mamaya naman kasi na-late na ako doon sa jamaa. Pero kung babalikan mo yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad, isa sa pinaka malugod na mahal ng Allah na gawain ay as-salatu ala waqtiha. Ang itaguyod mo ang pagpapatira pa sa tinakdang tamang oras. Kung ipinagpapaliban natin, itong sinabi dito sa aya, at sila na ipinagpapaliban nila ang sala, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang kahantungan nila ay ghayya, isang mga pintuan sa impyerno na nagliliyab na apoy. Lalo na yung mga nagpabaya ng sala, mga kapatid. Isipin nyo, anumang kabutihan na gawain na ginagawa mo, pero kung wala kang sala sa araw ng paghukom, walang saysay ang lahat ng mabuting gawain mo. So ngayon, anong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yung nagpabaya, ang kanilang kahantungan ay ghayya, isang impyerno sa paraiso, sa impyerno sa araw ng paghukom. Ngunit, sa pagmamahal ng Allah sa atin, illa man tab. O kayo na nakikinig, o kayo ng mga kapatid na naging pabaya sa sala. Magbalik loob tayo sa Allah. Hindi ka nakapag-fajr ngayon?
Nagpabaya ka ng sala mo sa loob ng 30 years, 40 years? Nagiging pabaya ka sa sala mo? O hindi ka na nagsala sa buong buhay mo? O nagsasala ka lang sa Jum'a? O nagsasala ka lang kung kailang gusto mo? O ngayon nagsasala ka ng everyday? Tayo lahat na nakikinig, oras na magbalik loob sa Allah na magsala ngayon. Dahil mapapawala ng Allah ang ating mga kasalanan sa mga nakaraan kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Anong sinabi niya? Illa man tab. Maliban kung sino yung magbabalik loob sa Kanya. Illa man taba wa amila saliha, at gumawa ng mga mabubuting gawain. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ng mga mabubuting gawain sa pagpamagitan ng kanilang pagsasala, at sila ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang paraiso. Allahu Akbar, Ya Rabb. Ibig sabihin bro, may chance ako na hindi ako nakapagsala sa buong buhay ko. Magsala ako ngayon, magbabalik loob ako sa Allah. May chance ako sa paraiso? Oo, may chance ka sa paraiso. Sino tayo na yung magsasabi sa tao na hindi tatanggapin sa paraiso? Mga kapatid, kung wala kang pera, kung wala kang trabaho, kung nararamdaman mo na walang-wala ka sa mga tao, pero kung ikaw ay nagdarasal na malapit sa Allah, wallahi isipin mo ikaw ang pinakamamahal ng Allah. Kaysa sa mga taong marangya at anumang mga position meron sila. Why? Because you pray on each time. Why? Because you follow the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and you obey Allah subhanahu wa ta'ala by telling by himself, wa aqimis salah, at itaguyod ninyo ang salah. Alhamdulillah mga kapatid, napaka maluwag. Lalo na tayo dito sa Saudi Arabia, kahit saan ka pumunta, laging may mga masjid, nagsasala. Huwag natin tignan na bakit si Ustad, si Sheikh, bakit yun Muslim, bakit yung mudir ko hindi nagdarasal, bakit ipabaya. Bro, buhay niya yun. Siya at ang Allah bahala. Ang tignan mo, ang sarili mo ngayon. Huwag yung mga anak, yung asawa, na bakit yung ganyan. At tignan nyo, mga kapatid, kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Lahat tayo sa araw ng paghukom, titindig bawat isa para tayo ay litisin ng Allah sa ating mga gawain. Huwag mo na sabihin, hindi magkakasama ang magkapamilya, ang kaibigan, makakatulong sa'yo. Makakatulong lang sa'yo ang sarili mong gawain. At lalo na ang sala, mga kapatid, wallahi napakahalaga nito. Minsan napadaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kubur. Sabi niya, itong nasa kubur na ito, sa libingan, kung makagising man lang yan, o kung makapaghiling man lang yan, hilingin niya, Ya Allah, buhayin ako muli, para lang makapagdasal lang ng maski 2 raka ng sala. 2 raka lang ng sala, sunna lang yan. Pero tayo, Ya Allah, subhanallah. Kung titignan mo, 5 minutes lang, di ba bro? 5 minutes, 10 minutes lang. Pero minsan pag nararamdaman natin na kung tayo ay tinatamad, wallahi sabihin mo sa sarili mo, munafiq ka. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sifat ng mga munafiq, alladhina yuqimuna salata wa yura'una an-nas, na sila ay nagsasala, wa hum kusala, na sila ay tinatamad sa pagdarasal. Kailangan anuman ang gawain mo, nagtatamad ka, oo, pero wag sa sala ka magtamad. Dahil isa sa pangitain na tao na sila ay nagtatamad sa sala, siya ay isang tinatawag na pangitain niya na kusala. Time is over. 10 minutes na. Anong tanong? Allahu Akbar. Yung sa sala sa Fajr, kung sakaling wala namang intensyon na ma-miss mo ang Fajr, ngunit may pagkakataon na galing sa trabaho na malapit sa oras na nakapagpahinga, pero paggising mo naman walang problema bro. Ang mga gawain, ang pag-uutos, ang kasalanan na hindi sinadya, gawin mo sa tamang itinakdaang oras. Magsala ko. Halimbawa, hindi ka nakapagdasal, katulad ko kanina, hindi ako nakapagdasal ng Fajr, na sama ng loob ko dahil sa tulog ko, na napagod ko, anong nangyari? Nagtauba ako sa Allah, naghingi ako ng kapatawaran. Ang mahirap yung itinigil mo na eh. Magbibigay sa atin yan ng abag.